Nagbubukas ang palabas sa isang tren at makikita natin ang balbas sarado na lalaki na nagngangalang Reese na nakaupong mag-isa sa isang metro. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang isang grupo ng mga kabataang lalaki at sinimulang pahirapan siya ng walang dahilan. Ngunit ang lalaking palaboy ay biglang tumayo at sinimulan silang bugbugin. Ginagawa ng mga lalaki ang kanilang makakaya upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ngunit madaling nadaig sila ni Reese na nagpapakitang siya ay isang sinanay na propesyonal. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at inaresto silang lahat. Sa istasyon ng pulisya, isang opisyal na nagngangalang Carter ang sumusuri sa surveillance footage mula sa metro at humanga siya sa husay ng palaboy. Pagkatapos ay nilapitan niya si Reese at tinanong kung dati ba siyang nasa militar, ngunit hindi malinaw na tumugon ang lalaki. Sa kabila ng pagtanggi na magbigay ng anumang impormasyon, pinalaya si Reese. Gayunpaman, lumalabas na nakuha ni Carter ang kanyang mga fingerprint mula sa isang plastic cup. Kapag dinala niya sila sa forensic team, nabigla silang malaman na si Reese ay isang wanted na lalaki na nauugnay sa ilang krimen sa buong mundo. Gayunpaman, sa puntong ito, umalis na si Reese sa istasyon at sinalubong siya ng isang pares ng angkop na lalaki. Sinasabi nila na ang kanilang amo ay gustong makipagkita sa kanya at ilayo siya doon. Kinaumagahan, dinala si Reese upang makilala ang isang tech billionaire, si Finch, na naghihintay sa kanya. Tinawag ni Finch si Reese sa pangalan at inamin na alam niya ang lahat tungkol sa lalaki. Nagdududa si Reese sa kanyang mga sinasabi, kaya sinabi ni Finch na alam niya ang tungkol sa kanyang nakaraang trabaho sa CIA at kung paano naniniwala ang gobyerno na siya ay patay na. Alam din niya na si Reese ay nawalan ng isang malapit sa kanya at ngayon ay sinusubukang inumin ang kanyang sarili hanggang sa mamatay. Nang marinig ang lahat ng ito, nabigla ang ating bida at tinanong ang bilyonaryo kung ano ang gusto niya. Pagkatapos ay dinala siya ni Finch sa sentro ng New York City at ipinaliwanag na may namamatay tuwing 18 oras sa New York, ngunit magagawa nilang pigilan ito. Ibinunyag niya na mayroon siyang espesyal na listahan ng mga taong malapit ng masangkot sa napakasamang sitwasyon. Pagkatapos ay itinuro ni Finch ang isang babae na bumibili ng kape na inihayag na siya ay isang taga-usig na nagngangalang Diane Hansen. Ipinaliwanag niya na sa linggong ito ay malapit na siyang masangkot sa isang bagay na mapanganib at hiniling kay Reese na pigilan ito. Ngunit idinagdag din niya na hindi siya sigurado kung siya ay isang biktima o isang perpetrator. Gayunpaman, hindi naniniwala si Reese sa alinman sa mga ito at iniisip na si Diane ay dating kasintahan o asawa ni Finch. Ang bilyonaryo pagkatapos ay nag-aalok sa kanya ng isang sweldo ng isang mabigat na halaga para sa trabaho, ngunit tinanggihan ito ni Reese at umalis. Nang gabing iyon, nag-check-in siya sa isang motel kung saan siya nag-ahit at nagsusuot ng malinis na damit. Pagkatapos ay pinapanood niya ang balita tungkol sa paghahanap sa kanya ng mga pulis at nagsimulang uminom ng alak hanggang sa siya ay makatulog. Kinaumagahan, nagising si Reese sa isang mas magarbong silid ng hotel na nakatali ang mga kamay sa kama. Bigla siyang nakarinig ng isang babae na sumisigaw, kaya pinutol niya ang mga tali at nagmamadaling lumapit sa tunog. Gayunpaman, laking gulat niya nang makitang recorder lang ito at nakita niya si Finch sa harapan niya. Ibinunyag ng bilyonaryo na ang sigaw na narinig niya ay nagmula sa isang babae na namatay sa parehong silid 3 taon na ang nakalilipas. Sinabi niya kay Reese na huli na siya para iligtas ang babaeng iyon, ngunit maaari niyang iligtas si Diane na buhay pa. Sa huli, si Reese ay kumbinsido sa mga salita ng lalaki at pumayag na magtrabaho para sa kanya. Dahil dito ay labis na ikinatuwa ni Finch, kaya dinala niya si Reese sa kanyang lihim na opisina. Doon, mayroon siyang listahan ng mga social security number na ang bawat isa ay nauugnay sa isang marahas na krimen. Nais malaman ni Reese kung saan nanggaling ang mga numero, ngunit tumanggi ang bilyonaryo na ibunyag ito. Anuman, ang dalawa ay nagsimulang magplano kung paano nila susubaybayan si Diane at matuto pa tungkol sa sitwasyon. Nang maglaon, pinasok ni Reese ang kanyang bahay habang wala siya at tinignan ang kanyang tahanan at lahat ng kanyang device. Hinala ng dalawa na siya ay biktima sa sitwasyon dahil siya ay isang matagumpay na taga-usig na may maraming mga kaaway. Kasunod ng masusing pagsisiyasat, binawasan ni Reese ang listahan ng mga sospek na maaaring nagtatarget kay Diane sa 2 lalaki. Ang isa ay ang kanyang co-counselor at dating manliligaw, si Wheeler, at ang isa pa ay si Lawrence Pope na kasalukuyan niyang inuusig. Inakusahan pala si Pope ng pamamaril sa kanyang mga kaibigan na drug dealer at ninakaw ang kanilang pera. Isang gabi, binisita ni Diane si Pope ng mag-isa sa kanyang selda at narinig ni Reese ang kanilang pag-uusap. Lumalabas na nagsimula na siyang magduda sa kaso at sa tingin niya ay inosente si Pope. Tinanong ni Diane kung pinoprotektahan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Michael na nakasaksi sa mga tunay na pumatay.
Gayunpaman, inamin ni Pope na pinatay niya ang mga taong iyon at handang pagsilbihan ang kanyang sentensya. Nang patuloy siyang tanungin ni Diane, nagalit siya at sinimulan siyang sakalin na nag-joke sa gwardya na makialam. Kasunod ng insidenteng ito, sinimulan ni Diane ang desperadong paghahanap kay Michael para ibigay ang tunay na salarin. Habang binabantayan siya, napansin ni Reese si Wheeler na sinusubukang lumapit sa kanya at nagpapakita ng interes sa kaso ni Pope. Sa isang punto, napansin pa niya si Wheeler na palihim na pumasok sa kanyang opisina at may hinahanap sa kanyang computer. Dahil dito, pinaghihinalaan sina Reese at Finch na ang lalaki ay kasangkot sa mga pumatay at sinusubukang protektahan sila. Samantala, patuloy na tinatanong ni Reese si Finch kung saan niya nakuha ang kanyang impormasyon at kalaunan, pumayag ang bilyonaryo na ibunyag ito. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng 9/11, sinimulan ng pamahalaan ang pagsubaybay sa mga email, tawag sa telepono, at iba pang komunikasyon upang subaybayan ang mga terorista. Sa makatuwid, si Finch, isang software engineer, ay lumikha ng isang computer program na maaaring mag-filter sa napakalaking dami ng data na naghahanap ng mga pattern ng aktibidad na maaaring hulaan ang isa pang pag-atake. Hinati ng makina ang mga krimen sa dalawang kategorya, posibleng pag-atake ng mga terorista at iba pang maliliit na krimen. Walang pakialam ang gobyerno sa mga menor de edad na pagpatay, kaya inutusan silang alisin sa sistema. Gayunpaman, maaari pa ring makakuha ng access si Finch sa listahang ito sa pamamagitan ng backdoor ng system. Pagkatapos ng ilang masusing pagsisiyasat sa kaso ni Diane, natuklasan ni Reese na ang mga taong sangkot sa pagpatay ay mga pulis. Mas lumala ang mga bagay nang matuklasan niya na si Pope ay napatay sa kanyang selda. Bilang resulta, sinimulan ni Reese na subaybayan ang mga pulis na ito at sinusundan sila sa paligid. Isang araw, narinig niya si Diane na tumanggap ng tawag mula sa isang pulis na nagngangalang Steels na humihiling na makipagkita. Ipinapalagay ni Reese na siya ay papatayin, kaya nagpa siya siyang mamagitan at tulungan siya. Gayunpaman, pagdating niya sa lokasyon, laking gulat niya nang matuklasan niyang si Diane pala ito, na siyang may pakana kasama ang mga pumatay. Siya rin ang may pananagutan sa pagkamatay ni Pope at pinagalitan ng mga tiwaling pulis sa hindi paghanap at pagpatay kay Michael. Inihayag ni Diane kung paano nagsimulang maghinala si Wheeler sa kanya at inutusan si Steels na tapusin siya ngayong gabi. Nang gabing iyon, dumating si Steels at ang kanyang mga alapores sa apartment ni Wheeler nang malapit na siyang umalis kasama ang kanyang anak na lalaki. Ang mga tiwaling pulis ay handang barilin siya, ngunit sa kabutihang palad, nagpakita si Reese sa tamang sandali at tinutukan ng baril ang isa sa kanila. Inutusan niya silang umatras, at habang tumatakas ang ibang mga opisyal, tumanggi si Steels na umalis. Pagkatapos ay naganap ang isang putukan sa pagitan ng dalawang lalaki, ngunit kalaunan ay nadaig siya ni Reese at pinamamahalaang tapusin si Steels. Kinabukasan, makikita natin si Diane sa courtroom kasama si Wheeler at ang iba pang mahuhusay na investigador. Pinapatugtog niya ang itinuturing niyang isang mahalagang ebidensyang audio tape. Gayunpaman, pinalitan ni Reese ang tape at narinig ng buong korte na inamin ni Diane ang kanyang papel sa pagkamatay ni Pope at inutusan ang kanyang mga tauhan na tapusin si Wheeler. Ang lahat sa court ay nabigla sa pangyayaring ito at napagtanto ni Diane na siya ay nagkamali at wala ng paraan para makatakas. Sa kabilang banda, si Reese ay nakipag-ugnayan kay Finch na gustong sabihin sa kanya ang tungkol sa kanilang susunod na misyon. Ang dalawang lalaki ay bumisita sa isang sementeryo kung saan ipinakita ni Finch kay Reese ang libingan ng isang 15 taong gulang na batang babae na nagngangalang Teresa Whitaker. Inihayag niya na ang batang babae at ang kanyang pamilya ay nagpunta sa isang paglalakbay sa isang pangangaso 2 taon na ang nakalilipas. Habang nasa biyahe, tinapos ng kanyang ama na si Grant, ang kanyang ina at kapatid bago tapusin ang sarili nitong buhay dahil umano sa mga problema sa pananalapi. Gayunpaman, ang kakaiba ay hindi natagpuan ng mga pulis ang bangkay ni Teresa at ang kanyang kabaong ay wala ring laman. Pagkatapos ay isiniwalat ni Finch na nakita ng kanyang makina ang numero ng Social Security ng babae na nagpapahiwatig na siya ay buhay pa at nasa panganib. Nang marinig ito, agad na pumasok si Reese sa trabaho at sinimulang imbestigahan ang dalaga. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Finch si Elizabeth na asawa ng tiyuhin ni Teresa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang insurance agent at inihayag ni Elizabeth na hiniwalayan niya ang kanyang asawang si Derek. Ikinwento niya ang tungkol sa kung paanong hindi niya nalampasan ang pagkamatay ng kanyang kapatid at ang kanyang personalidad ay nagbago ng husto pagkatapos noon. Magiliw ding binanggit ni Elizabeth si Teresa na inihayag kung paano niya minahal ang dalaga tulad ng sarili niyang anak at labis na namumulila sa kanya. Samantala, nilapitan ni Reese ang isang batang lalaki na dating matalik na kaibigan ni Teresa.
Siya ay nagtanong tungkol sa kanya, ngunit ang galit na bata ay nagtanong kung ito ay isang biro dahil si Teresa ay patay na sa loob ng 2 taon. Gayunpaman, bago makaalis ang bata, lihim na kinuha ni Reese ang kanyang telepono at hinak ang mga sistema nito. Ilang sandali pa, napansin niya ang batang lalaki na nagpapadala ng mensahe kay Teresa na humihiling sa kanya na tumakas. Tumingin-tingin si Reese sa paligid at napansin ang babaeng nasa malapit. Hinabol niya ito at sinunggaban, ngunit marahas itong lumaban at hiniwa ang kamay nito ng kutsilyo bago tumakas. Nang maglaon, nakipagpulong si Reese kay Finch at nagbibigay ng update sa kaso. Natuklasan din ng dalawa na hindi pinatay ni Grant ang kanyang sarili ngunit pinatay ng isang hitman na nagngangalang Sonny. Sa impormasyong ito, binisita ni Reese si Sonny na kasalukuyang nakakulong para sa ibang kaso. Tinanong ni Reese kung bakit niya iniligtas si Teresa at ibinunyag ng lalaki na hindi siya pumapatol sa mga bata, gaano man karaming pera ang inaalok. Iniwan lang siya nito na may babala na kung sasabihin niya sa sino man ang tungkol sa kanya, babalik siya para patayin siya. Nang tanungin ni Reese kung sino ang nag-hire sa kanya, inamin ni Sonny na isang beses lang niya nakilala ang kliyente, binayaran ng cash at walang ibinigay na pangalan. Sa gabi, ipinaalam ni Finch kay Reese na pagkatapos niyang pag-aralan ng pananalapi ni Grant, natuklasan niya ang isang bagong palatandaan. Lumalabas na ilang sandali bago siya mamatay, namuhunan si Grant sa isang piraso ng lupa kasama ang isang lalaking nagngangalang Calhoun na nagmamay-ari ng isang kumpanya ng real estate na tinatawag na Landale. Hinala nila na may kinalaman si Calhoun sa sitwasyon at nagpasya silang bantayan siyang mabuti. Kinabukasan, natunton ni Reese si Teresa sa isang laundromat. Gayunpaman, kapag sinubukan niyang kausapin siya, lumitaw ang isang hitman at nagtangkang patayin siya. Madaling nakalaban ni Reese ang hitman at nasugatan siya bago tumakas sa lugar kasama si Teresa. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang silid ng hotel at sinisigurong ligtas siya doon. Ang babae sa una ay nag-aatubili na magtiwala sa kakaibang lalaki na ito, ngunit dahil iniligtas lamang nito ang kanyang buhay, nagpa siya itong manatili. Tinanong ni Reese kung may alam ba siya tungkol sa mga taong pumatay sa kanyang pamilya. Bagamat walang gaanong impormasyon si Teresa, sinabi niyang lahat ito ay dahil sa kanyang tiyuhin na si Derek. Sa puntong ito, dumating si Finch sa silid, kaya iniwan ni Reese ang babae sa kanyang pangangalaga at lumabas upang ipagpatuloy ang kanyang pagsisiyasat. Nang maglaon, dumating si Reese sa labas ng punong tanggapan ng Landale upang bantayan si Calhoun ngunit hindi inaasahang nadiskubre doon si Derek. Agad niyang hinarap ang lalaki at hiniling na malaman ang pagkakasangkot niya sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nakakagulat na natakot si Derek at nagsimula siyang umiyak na parang bata. Pagkatapos ay ibinunyag niya na si Grant ay bumili ng isang piraso ng lupa na dati nang binawasan ng halaga dahil sa isang oil spill. Nakipagtulungan siya kay Calhoun sa proyekto at nang mabigo ang deal, iniutos ni Calhoun ang pagpatay kay Grant at sa kanyang buong pamilya. Gayunpaman, ang lupa ay mula noon ay nalinis at ngayon ay nagkakahalaga ng 40 hanggang 50 beses na mas mataas kaysa sa orihinal na halaga nito. Inamin ni Derek na iniligtas siya ni Calhoun para lamang pumirma sa mga asset dahil siya ang huling nabubuhay na miyembro ng pamilya hanggang ngayon. Si Teresa pala ang nararapat na tagapagmana ng ari-arian. Kaya naman determinado silang tapusin siya, tinitiyak na hindi niya maaangkin ang kanyang kayamanan. Bumalik sa hotel, sinubukan ni Finch na kumbinsihin si Teresa na lumipat kasama ang kanyang tiyahin na si Elizabeth. Sinabi niya sa kanya kung gaano ka-emosyonal si Elizabeth kapag pinag-uusapan si Teresa at kung gaano niya ito kamahal. Sandaling nag-isip ang dalaga bago tinawag ang kanyang tiyahin. Gayunpaman, nang sagutin ni Elizabeth ang telepono, nananatiling tahimik si Teresa at pasimpleng ibinaba ang tawag. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang hitman na humahabol sa kanya ay nag-hack sa telepono ni Elizabeth, kaya nasa kanya na ngayon ang lokasyon ni Teresa. Sa ibang lugar, si Calhoun ay nasa kanyang sasakyan nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang hitman na nagsasabing nahanap na niya ang babae at ililigpit na niya ito. Ngunit habang binabasa niya ang mensahe, isang napakalaking truck ang bumangga sa kanyang sasakyan at nabalingtad ito. Ito ay lumalabas na si Reese, na mabilis na hinila si Calhoun mula sa banggaan at inutusan siyang ihinto ang pagtapos kay Teresa. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng tiwaling negosyante na huli na ang lahat dahil papunta na ang hitman. Pagbalik sa hotel, pinutol ng hitman ang mga cable ng camera sa elevator at sinimulan ng kanyang pangangaso habang nagtatago sina Finch at Teresa sa loob ng kanilang silid. Kumuha ang lalaki ng fire hose at isa-isang idini-disable ang bawat camera habang papalapit siya sa kanila.
Nang mapagtantong nauubusan na sila ng oras, tumakas ang dalawa sa mga pasilyo at naghanap ng rutang matatakasan. Gayunpaman, pagkatapos ng isang mahaba at nakakatakot na habulan, sa wakas ay na-corner sila ng hitman sa hagdanan. Hinimok ni Finch si Teresa na tumakbo at iligtas ang sarili, ngunit tumanggi siyang iwan siya. Gayunpaman, nang malapit ng hilahin ng hitman ang gatilyo, sumambulat si Reese sa eksena at binaril siya ng maraming beses, sa wakas ay pinatay siya ng tuluyan. Sa resulta ng insidenteng ito, inaresto si Calhoun dahil napatunayan ang kanyang ginawang mga pagpatay at maruruming trabaho na ipinadala ng ating mga bayani sa pulisya. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Reese kay Detective Carter at nagayos ng meeting, kaya nakarating din siya sa lokasyon kasama ang kanyang team. Ngunit sa kanyang pagkabigla, wala na ang bakas ni Reese, sa halip, iniwan niya si Teresa doon para sunduin. Nang maglaon sa istasyon ng pulisya, umupo si Carter kasama ang batang babae at nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng mga taong nagligtas sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Teresa na natrauma pa rin siya sa nangyari at hindi niya maalala ng malinaw. Nagtatapos ang pelikula nang dumating si Elizabeth sa istasyon at nagbahagi ng isang emosyonal na muling pagkikita sa kanyang pamangkin. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.